Ang tunay na mananampalataya dapat may pagbabago. Kasi kung walang pagbabago, baka nagpalit ka lang ng reliyon mo. O isang reliyon, lumipat ka sa panibagong reliyon. Pero hindi mo talaga nakatagpo ang Diyos. Kasi ang tunay na pagbabago, lagi galing sa Diyos yan. Yung tunay, malalim na pagbabago, laging galing sa Diyos yun. At ang tunay na pagbabago, nagsisimula yan pag nalaman natin tayo ay masamang tao. Medyo babawang ko. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kung tinatanggap natin na tayo ay makasalanan. Mukhang mas madaling, mas katanggap-tanggap, ano? Pero pag sinabi mong masamang tao, para bang, ay hindi naman ako masamang tao. Kasi nasa isip natin, ang masamang tao yung mga kriminal o nakakulong o yung mga ang dami-daming ginagawang malalaking kasalanan. Ang tao kayang tanggapin na makasalanan siya, pero hindi niya kayang tanggapin na masamang tao siya. Pero ang ibig sabihin ng masamang tao, masama yung ginagawa mo. Kaya nga masama eh. Kasi masama, ginagawa mo, ang taong gumagawa ng masama, masamang tao. Diba? At doon nagsisimula yung pagbabago. Pag alam mo, meron dapat baguhin sa'yo yung masama mong ginagawa. Maging mabuti. Sa Galatia 5:16 hanggang 25, medyo mahaba, babasahin ko na lang yung 22. Nabasa naman natin na yun. 22 hanggang 24. Ganito ang nakalagay. Subalit ang bunga ng Santong Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Pinasimulan ni Pablo ang salita na sa 16 na lumakad tayo sa Espiritu. Sapagkat ang laman natin at ang Espiritu ay magkaaway. Sa mga susunod na verse, magkakontra yung dalawa eh. Yung Espiritu at yung laman. Ang laman, ang magawa ay ano? Nabanggit din yun sa 19. Hindi mapagkakaila ang gawa ng laman. Pakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagselos, pagkagaling, at pagkasakim, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, at walang habas na pagsasaya. At binabalaan ko kayo, walang bahagi ang taong to sa kaharian ng Diyos. Yung gumagawa raw ng mga bagay na gawa ng laman, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Dati yun ang buhay natin. Nabubuhay tayo sa laman. Kung ano yung gusto ng laman natin, nagawa natin. Diba? At ngayong nakakilala na tayo sa Diyos, lumakad tayo o mabuhay tayo sa Espiritu. Diba? Ibig sabihin, dahil pag namuhay tayo sa laman, ang gagawin pa rin yan, yung mga bagay sa laman. Hindi bagay na matuwid. Kaya, para magkaroon ng tunay na pagbabago ang isang tao, kailangan lumakad siya
sa Espiritu. Tama ka ng ipinako ni Kristo sa krus. Patay na yung dati mong katawan. Ang nabubuhay na sa'yo, yung Espiritu. Diba? 25 nakalagay yun eh. Patay ka na sa kasalanan. Naipako na yung kasama ni Kristo. Kasi, ang lumalakad sa Espiritu, may 3 punto lang ako. Unang-una, ang sinabi ron, pag lumalakad ka sa Espiritu, magkakaroon ka ng bunga. Ikinumpara ni Pablo na ang pagbabago ay nagkakaroon ng bunga, prutas. Ang prutas, hindi basta-basta pag ngayon ka nakakilala sa Panginoon, sa Diyos, bukas meron ka ng bunga eh. Proseso yun eh. At hindi mo namamalayan yun. Alam mo na meron ka ng lumalago ka na. Pero hindi mo namamalayan na lumalago ka. At pag tagal-tagal, namumunga ka na. Diba? Hindi mo rin nararamdaman na lumalago ka. Parang tao. Ang tao hindi mo namamalayan na tumataas ka na pala. Ang bata, kaya nga ang mga gulang meron yung dingding eh. Guhitan yan eh. After 3 months, oy, tumaas ka na pala, hindi ko namalayan na. Bilis mo tumangkad ah. Ang bata, tanungin mo, namalayan mo bang tumangkad ka? Hindi. Di ba? Pero, alam mo na ang bata, habang nagkakaedad, tumatangkad. Hindi mo nadadama yun. Hindi nararamdaman ng bata yun na tumatangkad siya. Pero, nasusukat yun. Diba? Ganun din yung atleta na nagpa-practice na bumilis tumakbo. Hindi niya nararamdaman na bumibilis siyang takbo. After 1 year, tanongin mo, sa tingin mo, mabilis ka nang tumakbo? Hindi ko nararamdaman. Pero patakbuhin mo yan at meron kang timer. Oh, mas mabilis ka kaysa sa last year ah. Nararamdaman mo ba? Hindi. Parang pareho lang eh. Pero, pag sinukat mo, mas bumilis siyang tumakbo. Ganon din ang paglago sa spiritual. Proseso, gradual, dahan-dahan, at hindi mo namamalayan. Pag lumalakad ka sa Santong Espiritu, hindi mo nararamdaman lumalago ka na pala. At nagkakabunga ka na. Kasi, paunti-unti yun eh. Diba? Kaya, dapat maging pasensyoso tayo sa kapwa natin. Mga kapatiran, bakit? Tagal-tagal na nitong umadalo rito, hindi pa rin ganun pa rin, oh. Dahan-dahan yun eh, paglago. Kahit tayo eh. Dahan-dahan din tayo lumalago eh. Hindi rin natin naramdaman, lumago na pa tayo. Nalalaman mong lumago ka na pag may dumarating na mga problema. O trial. Halimbawa, nagkaroon ka ng problema. Dati, ang ginagawa mo, napo-worry ka. Pero after nung lumalakad ka na sa Santong Espiritu, after 1 year, mapansin mo, meron ka ng peace. Wala na yung worry. Dati, pagka tinukso ka, nadadala ka sa tukso. Diba? Ngayon, pag tinukso ka, naging faithful ka na. Faithful ka na sa asawa mo. May self-control ka na rin. Diba? Hindi mo na mamalaya na lumago ka na pala. Diba? Dati, wala kang pag-ibig sa kapwa. After, tagal mo nang dumadalo, lumalakad sa Espiritu, iniibig mo na pati kaaway mo. Dahil bakit?
Ang Santong Espiritu gumagawa sa iyo, sa loob mo. Yun yung pangalawang punto. Ang bunga ng Santong Espiritu. Hindi bunga mo yun. Napapansin mo, hindi sinabi ni Pablo na magkaroon ka ng bunga. Bunga ni Ponso. Bunga ni Juan. Hindi. Kundi bunga ng Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu, create ng bunga. Nakakita ka na ba na ikaw ang nag-create ng bunga? Dahil lumalakad ka sa Santong Espiritu, ang Santong Espiritu ang nagbibigay ng bunga sa buhay mo. Nababago ka. Diba? Mapapansin natin yan na ang Santong Espiritu na itanim na sa puso natin. Dahil lumalakad ka sa Santong Espiritu, lumalago yung binhi na nasa loob mo. Nakakita ka na ng isang butil ng puno na nahulog sa gitna ng ukan, 2 bato o marmol. Sabihin na natin, mas matigas, marmol. Pagka ang butil o ang binhi, pinukpok mo ng marmol, sigurado ano mangyayari? Wasak yung buto. Pero hayaan mo na yung butong yon lumago at naging puno. Mapansin mo yung buong marmol, yung buong sahig ng marmol, gibayan Yung puno, dito lang sa labas, meron yan di ba? Puno ng mangga. Yung simento dyan, nawasak dahil sa laki ng mangga na How much more ang Santong Espiritu na naitanim sa puso natin. Mas makapangyarihan ang Santong Espiritu. Kayang wasakin ang mga gawa ng laman. Diba? Kaya, nababago. Alam mo na tunay kang Kristiyano kung mayroong kang bunga. Diba? Pag wala kang bunga, hindi ko sinabi na hindi siya Kristiyano. Diba? Malay mo, hindi pa bunga-munga Pero, madali mong malaman na, tunay ba akong mananampalataya? Nakikita mo na bago yung ugali mo. Alam mo, ang Santong Espiritu ang nagbibigay sa'yo ng bunga. Hindi atin yung bunga, tandaan mo. Ang ginawa lang natin, lumakad lang tayo sa Espiritu. Diba? Hindi tayo yung nag-create ng bunga Ang nag-create ng bunga, Diyos. Na binabago ng Diyos yung buhay natin. Kaya nga, bunga ng Santong Espiritu. At hindi rin gawa natin. Mapapansin mo, yung verses dito, mapapansin mo, sa 19 binanggit, ang mga gawa ng laman. Diba? Lahat binanggit, di ba? Pagdating doon sa ang bunga ng Santong Espiritu, kapayapaan, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, mapapansin, bunga, hindi tinawag na gawa. Kasi bunga yun galing sa loob, palabas. Kaya, yun, ang bunga, tumatagal, malalim, tumatagal, permanente, habang buhay ang buhay. Nakikita yan ng ibang tao na mayroong pagbabago. Tayo nakikita rin natin yan. At alam natin hindi galing sa atin. Dahil lang lumagad tayo sa Espiritu, nagkaroon tayo ng bunga. Tinutulungan tayo ng Diyos magkabunga. Diba? Ang gabay natin, Diyos. Kaya pangmatagalan. Hindi lang pangmatagalan, permanente at panghabang buhay. Dahil kung sa sarili lang natin, bukas wala na naman yan.
O may pag-ibig ako ngayon. Tapos nakakita ka, lipas-lipas, nalimutan mo na yung pag-ibig. Wala ka na naman pag-ibig. Di ba? Kasiyahan. May mga tao, meron ng dati yan, masiyahing tao. Ito yung pangatlong punto. Mapapansin nyo na ang binanggit dito, fruit of the Holy Spirit, singular. Walang S. Ibig sabihin, iisa lang yon. Pero binanggit, siyam yun eh. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, meekness, and self-control. Siyam yun, di ba? Pero ang banggit, fruit lang, singular, iisa. Kasi yan, iisa lang bunga yan. Magkakasama yan. Hindi hiwalay yan. Paggawa ng tao, hiwalay-hiwalay yan. Diba? May tao, may pag-ibig, pero walang kasiyahan. Meron tao, may kasiyahan, pero walang self-control. May tao na merong self-control, pero walang meekness. May tao na merong gentleness, pero walang pag-ibig. Diba? Kasi, ang tao kaya lang gawin pa isa-isa. Pero ang Diyos, ang Santong Espiritu, makapangyarihan. Iisang bunga, nandun lahat yan. Pag yung bunga ay galing sa Santong Espiritu, alam mo agad, ito yung binago sa akin ng Diyos. Diba? Ang kailangan lang natin ang gawin ay lumakad sa Espiritu. Sa 16, nabanggit yun, di ba? Lumakad tayo sa Espiritu, mamatay tayo, ang ating dating pagkatao na ipako na ni Kristo, kasama ni Kristo sa krus, at lumakad na tayo sa Santong Espiritu. Dahil ang bunga, galing sa Diyos. Ang pagbabagong tunay, malalim na pagbabago, permanenteng pagbabago, panghabang buhay na pagbabago, ang mabuting pagbabago, laging galing sa Diyos. Hindi pagkukunwaring pagbabago, totoong pagbabago. Dahil bakit? Ang Espiritu ang kumilos. Dahil sa totoo lang, sa maraming simbahan ngayon, active, pero hindi faithful sa Diyos. Pwede kang maging aktibo, magaling kang kumanta, magaling kang mangaral, magaling kang mag-counsel, magaling kang magbigay, pero walang bunga. Active, pero hindi faithful. Active, pero walang pag-ibig. Active, pero walang peace. Aktibo lang. At napakarami yan. And even sa history, pinatunayan yan eh. Sila Martin Luther. Kilala yan si Martin Luther. Diba? Pari na siya noon. Religyoso na siya. Pero, walang pagbabago. Hindi pa niya kilala ang Diyos. Pero nakakilala sa Diyos, tunay yung pagbabago niya. Si Paul, di ba? Si Saul siya dati. Pharisee siya eh. Religious leader siya eh. Nung makilala na ang Panginoong Diyos, nabago siya. Kaya nga niya naisulat yun. You walk in the Spirit. Kung gusto mong mabago buhay mo, lumakad ka sa Espiritu. Diba? Yun yung pinagkaiba ng dalawa eh. Na pwede ang tao, maraming alam, maraming talento, matalino, maraming nagawa, pero walang bunga. Ang bunga kasi galing yan lagi sa Diyos. Galing sa loob, nakikita sa labas. Kahit yung mismong taong yung nakikita niya sarili niya. Nabago nga ako ng Diyos. Diba? Kaya ang papuri lagi sa Diyos pa rin. Humble pa rin yung tao.
Lord, thank you Lord, binago mo ako. Diba? Dahil hindi siya magmamalaki doon sa pagbabago niya. Dahil nakita niya, simula lang lumakad siya sa Santong Espiritu, nabagong buhay. Yun lang po.